makasama sa habang panahon upang siya lamang, wala nang iba. Hindi po. Paalala ko lang kay Gladys at kay Sheila. Ang babae at lalaki, pag pilit natin pinag-iisa, lagi itong may conflict. Kasi magkaiba ng kasarian, babae at lalaki. Magkaiba ng kasarian, magkaiba ng gusto. So, ibig sabihin, para maging maayos ang pagsasama ng lalaki at babae, alam kung meron na kayo nito, pagyayaman nyo lang, ito yung sikreto ng babae at lalaki para tumagal ang kanilang pagsasama. Ito yung salitang pag-ibig, pagmamahal. Kaya nanda ko kayo rito, nakikita ko na meron kayong pagmamahalan sa isa't isa, tama? Ayon sa mundo, ang pag-ibig daw ay bulag. Hindi ko alam kung paano nabulag ng mundo ang pag-ibig. Bulag ba? Pero sa katotohanan, dapat ang pag-ibig po ay hindi bulag. Dapat meron siyang mata na nakakita ng sitwasyon ng mahal niya sa buhay. At dahil may mata siya, meron din siyang tenga nakikinig. Ulitin ko, anong the way, Gladys and Sheila, magkakaroon kayo ng mga challenges o problems sa buhay bilang mag-asawa. Dapat merong pandinig sa isa't isa. Isa sa mga problema ngayon ng broken family, wala na pong pandinig ang lalaki at ang babae sa isa't isa sa mga problema. So dapat nakikinig ang bawat isa. Alaala ko lang kay Gladys at kay Sheila. At dahil meron siyang pandinig, meron din siyang kamay para aabot. At siyempre para puntahan, hindi na nakatingin, kailangan yung paa para puntahan tumakan. Sa lahat, ang pag-ibig ay hindi manhid, nasasaktan, umiiyak, pero marunong magpatawad at marunong tumanggap sa katotohanan. Tama? Gladys, yung gandang babae ni Sheila, lilipas. Sheila, yung pagwapuan ni Gladys, kukupas din. Pero gaya ng singsing nito, napakahalaga sa senaryo ng kasalan. Para ba nagsasabi siya walang pasimula at walang katapusan? So, ibig sabihin, pag naisot ko nito, ito lagi magpapaalala sa inyo na kayo lamang magmamahalan sa habang panahon. At higit sa lahat, naniniwala ako na ang inyong pagmamahalan, Gladys at Sheila ay may pasimula, pero gaya ng singsing nito, dapat walang katapusan. Pwede ano? Pwede walang katapusan, di ba? Kaya kayo natatapos ang pelikulang walang hanggan. Sige, tayo kayong dalawa. Magharap kayo. Hawak kamay, dalawang kamay. Tingnan nyo ang isa't isa. Okay? Gladys, sabihin mo nito, sa ngalan ng Panginoong Diyos, tinatanggap kita, banggitin mo yung buong pangalan ni Sheila, upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan ka, mula sa araw na ito magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kahirapan at kasaganaan, upang mahalin at ingatan ka. Kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa atin. Ito ang aking taos-pusong pangako sa iyo. Ikaw naman, Sheila, tignan mo si Gladys habang sinasabi mo. Sabihin mo ito, sa ngalan ng Panginoong Diyos, Sa ngalan ng pangalan ng Diyos, tinatanggap kita Gladys, upang maging aking asawa, upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan ka, upang makasama at mahawakan mula sa araw na ito magpakailanman. mula sa araw na ito magpakailanman, Sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa sakit at kalusugan, sa kahirapan at kasaganaan, sa kahirapan at kasaganaan, upang mahalin at ingatan ka. upang mahalin at ingatan. Kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa atin. Kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa atin. Ito ang aking taos-pusong pangako sa iyo. Ito ang aking taos-pusong pangako sa iyo. Yung palakpakan po natin sila. Narinig natin yun, ha? Sa kaliwang kamay. Banggitin mo ni pangalan ni Sheila. Sheila, ibinibigay ko ang singsing na ito. Napakakasal ako sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan, Panginoon. Kaya sa kaliwa, sabi mo yung pangalan ni Gladys. Gladys, Ibinibigay ko binibigay ko ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. ng aking dalisay na pag-ibig, Napakakasal ako sa iyo na
Ipagkakasala ko sa iyo. sa ngalan ng Ama, Sa ngalan ng ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu ng Santo. Espiritu Santo. So, Maluwang. upo lang. Upo lang. Upo lang kayong dalawa. Para lalong pagtibayin ang pagsasama ng babae at lalaki, lalo ni Gladys at ni Sheila. Siyempre may mga dokumentong pipirmahan. Yun nung mga nakarang araw, ang mga dokumentong pinipirmahan ng mga lalaki at babae kinakasal ay tinatawag na marriage contract. Ngayon, pag bubulay-bulayin natin ang salitang marriage contract, hindi angkop sa ganitong senaryo ng kasalan kahit saan lugar. Simbahan o dito. Ibig sabihin, pag sinabi mong marriage contract, mag-iisip ka na kasal ay kontrata. Dahil kontrata, meron siyang expiration date. Pwedeng i-renew. Ngayon, tinama ng gobyerno. Hindi na marriage contract ang pipirmahan ni Gladys at ni Sheila ng mga witness. Tinatawag na itong Certificate of Marriage. Ito yung right word. Mula year 2000, ito na pinipirmahan ng babae at lalaki na ibig sabihin, naniniwala ang gobyerno talaga pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin at walang makapaghiwalay at yun ang tama. Di ba? So ibig sabihin, Gladys and Sheila, kayo habang panahon na magsasama, totoo yung sinabi nyo, kamatayan lamang ang makapaghiwalay sa inyo. At ibig sabihin, lalo pinagtitipan ito ang inyong pagsasama. Ito hindi pwedeng i-renew ha. Hindi ito nire-renew. So ito ay merong 4 na pahina. Unang pahina, personal copy na mula pupunta sa inyo. Yung isa ay pupunta sa Civil Register ng Quezon City. Yung isa ay sa copy ng office. Yung isa ay sa National Statistics Census. So, lahat yun ay magkakaroon ng mga kopya. Pag mawala, meron mawalang kopya kayo, meron pa kayo makukuha sa City Hall o sa NSO. Okay? So, pipirma na tayo sa kasalang ito. Hindi ko na yung mga tina. Nandito. Nandito, no? Pwede po bang dito kayo? Bago natin sila. Pipirma po kayo para dito po may lahat para nandito.